Hello guys! This video is all about Google AdSense PIN, paano mag-request ng Google AdSense PIN, bakit mahalagang makuha mo ang Google AdSense PIN before mag 4 months. Itatakil natin sa video na to. So starting, ang Google AdSense PIN kasi is hindi nire-request. Hindi ka magre-request. Dapat po kasi sa una pa lang, kailangan mo muna magkaroon ng 1,000 subscribers or more, 4,000 watch hours or more, para ma-verify ka or ma-approve ka sa YouTube Partnership Program para padalhan ka ng email. At sa loob ng email, kinakongratulate ka na nakapasa ka. And then, meron kang i-fill up na form doon. That's personal information about yourself, including na yung address. Yung address kasi is dapat ilagay mo is complete address kasi papadalhan ka nila ng mail, ng sulat doon sa address mo. Just to verify na ikaw ang nag-input ng address doon sa YouTube account at papadalhan ka nila ng PIN sa bahay. Yung PIN is i-input mo doon sa Google AdSense PIN. Ngayon, before ka naman nila kasi padalhan ng Google AdSense PIN, una muna kapag, di ba, na-verify ka na or nag-congratulate sila, nag-congratulate sila na YouTube Partnership Program member ka na. Ngayon, kailangan mo munang ma-hit or ma-reach yung $10 threshold kapag naglagay ka na kasi ng ads. So, ito yun, hatandaan mo po ito. Kapag naka-reach ka na ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, i-fill up mo na kasi yung mga dapat mong i-fill up, and then po, lagyan mo na ng ads yung mga videos mo. Para po, kapag may mga nagpi-play na ng videos mo, nakaka-gain ka na ng mga revenue, kailangan mo pong ma-hit yung $10 threshold. Just to, ito po, indication yan na dapat na nilang ipadala yung mail sa bahay nyo. Mag-i-email po yan siya kapag naka $10 threshold ka na. Magpapadala na kami ng email sa address na pinadala mo. Kung gano'n naman katagal pinapadala yung mail, may mga mabibilis, may mga sobrang tagal na. Pero ang maging mindful ka, i-watch mo po yung time frame na dapat po wag pong aabot ng 4 months. 3 months pa lang po, maging signal na yan sa'yo para i-email mo sila na kailangan po nila magpadala ulit. Or even sa 2 months. Ako nga, pag inabot ako ng 1 month na wala pa yung sulat, magre-request ako ng panibago kasi meron ka namang mga 3 chances na makapag-request. Kapag hindi talaga dumating sa bahay nyo, meron namang other options na manual request. Meron naman po yan. Pag dumating na po, just in case dumating sa iyo yung sulat, kailangan mo lang siyang i-open. May tama akong pamamaraan ng pag-o-open. Yung mga edges lang sa gilid. Sorry sa baby ko to. Yung mga edges sa gilid lang ang ikakat mo. Kasi nandyan yung pin sa loob, bawal pong mapunit. Kapag dumating na yun, i-open mo yung Google AdSense mo na naka-connect sa YouTube channel mo. Doon mo po i-input yung code or yung verification code to verify. Ngayon po, kailangan ka naman sasahod sa YouTube. Kailangan mo naman makahit ng $100 or 5,000 pesos every before mag-cut off. Let's say for instance, ang cut off is 15. So, dapat po, 14 pa lang, alam mo na kung magkano na yung laman ng YouTube channel revenue mo. Kung meron ka pong na-receive or naka-accumulate ka na ng $100 or 5,000 pesos, yun po, indication na yan, nasasahod ka na sa 22. Ngayon po, kailangan mo po yung PIN. Kailangan mo talaga yung PIN. Kasi kapag hindi mo na-verify na yung PIN, yung Google account mo, hindi po nila ipaprocess ang sahod mo. Maho-hold siya. Hindi naman siya mamawala, pero maho-hold. Pag dumating na po yung time na dumating yung mail sa'yo at ma-verify mo yan, diyan mo na po makukuha yung sahod mo. Okay po? Naiintindihan po ba? Please give me thumbs up kung naiintindihan mo and please comment down below kung may mga gusto ka pang itanong na wala sa video na to. Yan po ang pinaka gagawin mo. Ito na yung scenario. May nagtanong kasi sa akin, Ma'am Cindy, what if po naka-reach na po ako ng $100 or yung quota pero wala pa yung PIN? Mag-request ka po ulit para ipadala nila ulit yung PIN. Kasi meron ka ng sahod eh. Lalo kung naka 1 month ka na, tapos naka $100 ka na. So, dapat sasahod ka na, di ba? Pero wala ka pang PIN. Pwede kang mag-request after a month. At least, i-maximize mo ng 1 month ang pag-aantay ng PIN. Kapag hindi po dumating sa lampas ng 1 month, mag-request ka ulit. Kasi may sahod ka nang nag-aantay o kailangan mo lang ng PIN to verify. Kasi kapag hindi yan na-verify, wala ka munang sahod. Nakatenga yung sahod mo. And, kapag po lumampas ng 4 months, tandaan mo kasi very important po yan. Titigil po yung pagtakbo ng mga ads mo. Imbis patuloy sana, di ba? Titigil po yan sa 4 months. So, you need po i-track yung
or yung month kung kailan sila nag-email sa inyo. Ilista mo para hindi mo makalimutan. May iba naman po na hindi naman daw tumigil yung pagdating ng mga ads or yung patuloy na pag-play ng mga ads. Pero as per YouTube kasi, as per Google AdSense, ititigil daw nila kapag hindi mo na-verify ng 4 months. Ngayon, congratulations kapag na-verify mo na yung Google AdSense account mo at na-input mo na yung mga PIN code. Okay na yan, once mo lang siyang gagawin. Ngayon, every cut-off, kailangan mo na lang pong i-make sure na meron kang $100 or 5,000 pesos or more every bago mag-cut off. Kasi po, kapag hindi umabot ng $100 ang revenue mo during the cut-off, halimbawa, the 15th of the month, wala ka pong sahod sa 22. Okay po. Maiipon po yan para sa sunod na sahod. So, ang magiging mangyari po, ang sahod mo sa next month, dalawa. Itong na-pending ngayon kasi hindi ka umabot ng quota at yung para sa next month. So, ang sekreto lang naman dyan is mag-upload ka ng madaming videos kasi lahat ng videos mo is may mga revenue yan per video. Kung madami kang video, pwedeng bigyan ka ng revenue nito, revenue niya. Para mabilis mong ma-accumulate yung revenue. Siya nga pala guys, may pagbabago ngayon. Di ba may mga Western Union tayo? Aalisin na yung Western Union. Yes, aalisin na siya. So, lahat tayong mga small YouTuber, na baguhang small YouTuber, kailangan kumuha tayo ng bank, Mastercard, mga bangko. Lahat po kasi parang online transfer na kasi 'di ba? Unang-una kasi para sa safety naman natin kasi yung pera, alam mo yung pera kasi is hinahawakan ng maraming tao. Pwede pang dyan matransmit kasi ang virus ng COVID-19. So, para maging safe tayo. Ngayon po, maghanap ka ng mga bangko na walang mataas na maintaining balance. Maintaining balance kasi is kailangan po yan ng mga savings account. So, pumunta ka sa mga bangko, magtanong ka kung alin doon ang gusto mong bangko na malapit sa'yo para convenient naman kapag may sahod ka na is mabilis ka makapag-withdraw. This is just to remind you guys na before ka habang nag-aantay ka po ng Google AdSense PIN mo, i-process mo na po yung bangko mo para nakapag-apply ka na bago pa man lang dumating yung Google AdSense. Para pag andyan na yung Google AdSense PIN mo, andyan na yung bank account mo na i-apply mo na, makapagsahod ka agad. God bless!